Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS eVox Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Magandang balita po, syempre balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pilipinas ipinasa ilalim sa State of National Energy Emergency, katatagan ng supply ng enerhiya, pagkain at iba pang mahahalagang serbisyo sa Pilipinas, sisiguraduhin ng pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Ipinasailalim ng Malacanang sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na epekto sa bansa ng gulo sa Middle East. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, binanggit na ang banta sa operasyon sa Strait of Hormuz ay nagdudulot ng panganib sa global oil supply na direktang nakakaapekto sa Pilipinas bilang importer ng langis. Sa bisa ng EO, pinahihintulutan ng implementasyon ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to uplift. Ito ang magsisilbing whole of government response framework ng gobyerno upang masiguro ang katatagan ng domestic energy sa bansa at ang tuloy-tuloy na delivery ng mahalagang serbisyo at economic activity sa Pilipinas. Ito rin ang sisiguro ng responsive at coordinated measure upang tugunan ang mga pagkaantala sa global energy supply at maging sa domestic economy ng bansa. Ang Uplift Committee ang mamamahala at sisiguro sa ganap na implementasyon ng programa. Ito rin ang magbabantay at titiyak na walang patid na galaw ng supply ng langis, pagkain, gamot, agri-products at iba pang essential goods. Pinatitiyak rin ang katatagan na ekonomiya ng Pilipinas. Ang Department of Finance naman sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang magbabantay sa impact ng Middle East crisis sa palitan ng piso, habang ang DTI pa rin ang tututok sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado at sisiguro na walang mananamantala sa sitwasyon. Hinihikayat naman ng mga lokal na pamahalaan na ganap na suportahan ang mga hakbang ng national government para dito. Pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan ika-24 ng Marso 2026 mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. State of National Energy Emergency tatagal ng 1 taon maliban kung palalawigin pa o mas paiikliin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar.
Mananatili sa loob ng isang taon ang pagpapasailalim sa buong bansa sa State of National Energy Emergency. Ganun pa man, may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ito o hindi na paabutin pa ng isang taon ang implementasyon nito. Ang deklarasyon ng National Energy Emergency ay ginawa batay na din sa naging pagdetermina ng Department of Energy na ang gulo sa Middle East ay lubhang may malaking banta sa global oil production at transportasyon ng langis. Kaakibat ito ay ang kawalang katiyakan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya bunsod ng matinding pag-aantala sa supply chain at malaking pabago-bago at pataas na presyo sa pandaigdigang presyo ng langis dahilan magkaroon ng banta sa energy security ng bansa. Ang executive order ay agad na magkakabisa sa sandaling mailathala na ito sa Official Gazette na doon ay detalyadong makikita ang nilalaman o buong teksto ng kautusan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinapurihan ng isang Academe member at isang eksperto pagdating sa usapin ng enerhiya ang paglagda at pagdeklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order No. 110 o ang State of National Energy Emergency. Sa panayam ng Bangon, Bayang Mahal, ka-UP Professor at Center for Energy Research and Policy Co-Convener Attorney Noel Baga, sinabi nitong isang napakagandang aksyon ang ginawa ng Pangulo upang matiyak ang hindi mapapatid na pagtugon ng pamahalaan sa nangyayaring oil disruption bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Pinakamalaking bentahe nga ng nasabing deklarasyon ng State of National Energy Emergency ay ang magiging papel ng tinatawag na Uplift Committee na siyang magsisiguro ng hindi mapuputol at maayos na distribusyon ng supply ng langis at iba pang pangunahing pangangailangan sa bansa. Pinaka-importante po dito sa pagdeklara ho ng presidente ng State of National Emergency, marami pang pwedeng gawin na aksyon ng presidente para tugunan itong krisis na to sa langis under other laws. Marami pa ho siyang pwedeng gawin. It opens so many options para ho sa presidente. This is very welcome. I am thankful po ako sa presidente sa pag-declare ho ng State of National Emergency na ito. Professor at Center for Energy Research and Policy Co-Convener Attorney Noel Baga. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinatrabaho ngayon ng Pilipinas ang pagkuha ng karagdagang buffer stock ng langis sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakakontrata na ang Philippine National Oil Company ng 400,000 barrels ng diesel ngayong linggo at plano pang kumuha ng karagdagang 600,000 barrels sa mga susunod na araw. Batay sa datos, kasalukuyang may 45 araw na halaga ng average supply ng langis ang Pilipinas. Sakaling matugunan ang hoarding at profiteering, sinabi ng DOE na posibleng sumapat ang supply ng langis hanggang sa Mayo. The first 400 will be sourced in Asia, particularly Southeast Asia, and the other 600 will be outside the Southeast Asian region. I just don't want to preempt po na kasi under negotiations pa siya, no? But yun po, iniiba-iba namin yung sourcing. Energy Secretary Sharon Garin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na may sapat na produktong petrolyo ang Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee kung saan inilatag ang kasalukuyang fuel inventory ng bansa. Sa ngayon, ang gasolina ay may 4 o 53 araw na imbentaryo.
46 o 46 na araw sa diesel, 39 na araw sa jet fuel at 61 araw naman sa fuel oil at 24 na araw sa LPG. Nang matanong kung anong nakikita nitong worst case scenario, sagot ni Garin dito ay hindi ang kakulangan ng supply kundi ang patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. The worst case is the prices will be really high and we need to be willing to pay for that. But we're still on the lookout for more cheaper options. But I don't think it will be a lack of supply. It's a matter of price talaga. Samantala, iginiit rin ni Garin na hindi sila tumitigil sa diversification ng oil sources upang mapanatiling nasa maayos na estado ang buffer stock ng langis ng bansa. Ayon kay Garin, nagbigay na ng katiyakan ang mga bansang pinagkukunan na rin ng supply gaya ng South Korea, Japan at China. Ang Philippine National Oil Company o PNOC ay nakikipag-usap na sa Estados Unidos, Canada at mga bansa sa South America para sa alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ng Pilipinas. We are building our buffer despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po isa o dalawang araw yan, it's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So far po, manageable pa po yung supply natin. Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ng Department of Energy na hindi magre-resulta sa mga brownout ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella sa pagdinig ng Senate Ad Hoc Committee on Proactive and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT. Kaugnay pa rin ang pangamba ng ilan nating kababayan. Ani Fuentebella, sa ngayon ang pagkasira lang ng mga wire ang posibleng maging dahilan ng brownout. Siniguro naman ang opisyal na kung magkakaroon ng ganitong issue sa mga susunod na panahon ay magiging transparent ang DOE at agad na ipapaalam sa publiko. Hindi po dahil sa oil crisis kung magkakaroon ng brownout sa inyo. Okay. Baka po tatamaan yung wire pero hindi po dahil sa oil crisis. Okay, so we are assuring the public na itong krisis sa presyo ng diesel at gasolina hindi magdudulot ng malawakang brownout. Correct? As of now, no po. Okay, But we thank will you. tell you and we will inform, we will be transparent kung magkakaroon po ng ganung issue. The Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, 230 bilyong pisong inihanda ng pamahalaan para sa pagtugon sa epekto ng krisis na dulot ng gulo sa Middle East. Narito si Nympha Asuncion. Sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na may 230 billion pesos na magagamit ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto sa bansa na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sa pagtinig ng Protect Committee ng Senado, sinabi ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo na ang 200 billion pesos ay manggagaling sa 2026 national budget habang ang 10 billion pesos ay mula sa continuing appropriations ng 2025 national budget. Ang dagdag naman na 20 billion pesos ay mula sa Malampayan Natural Gas Fund na inirerekomenda ng Department of Energy o DOE na gamitin. Ayon kay Toledo, bahagi ng nabanggit na pondo ay para sa 63 billion pesos higit na pang-ayuda ng DSWD, 4.2 billion pesos para sa Department of Migrant Workers, 2 billion pesos para sa pantulong ng DTI sa mga maliliit na negosyo at 1.2 billion pesos sa pagtulong ng Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy abroad, habang ang 2.5 billion pesos ay para sa fuel subsidy ng transport sector. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Binigyan diin ni Senate Ad Hoc Committee on Middle East Conflict Response Chair Senador Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng pagbuo ngayon ng pamahalaan ng National Contingency Plan upang salagin ang epekto ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, nabanggit ni Gatchalian na ipinatawag ang mga ahensya ng pamahalaan upang makita ang kabuuan ng larawan ng ginagawang responde ng pamahalaan. Mahalaga kasi ito, ani Gatchalian, upang madetermina ang ipapasang supplemental budget upang makatulong sa pagtugon sa kinakaharap na krisis ng Pilipinas. Ang importante ngayon ay marinig namin sa inyong lahat yung inyong mga contingency plans and help us craft a national contingency plan. Yun ang kailangan namin dahil at the end of the day, kung kakailanganin ng supplemental budget, manggagaling rin yan sa Kongreso. Manggagaling rin dito yan. At kailangan namin malaman kung ano bang pupuntahan ng supplemental budget or additional budget. Because we cannot just approve a supplemental budget or any other allocation of resources kung hindi namin alam kung ano yung contingency plans. Senate Protect Committee Chair Senador Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kamara handang umaksyon sa idineklarang National Energy Emergency. Balita mula kay Kathleen Forbes. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III ang kahandaan ng Kamara na maglatag ng konkretong hakbang kasunod ng pagdagda ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Ayon kay D. kikilos ang Kamara na may parehong urgency sa pamamagitan ng targeted interventions, mahigpit na oversight at konkretong tulong sa mamamayan. Buo rin ang suporta ng Speaker sa hakbang ng Pangulo na anyay napapanahon upang maprotektahan ang bansa laban sa epekto ng tensyon sa Middle East at supply at presyo ng langis. Binigyan din ni D na mahalagang maagapan ng krisis bago pa ito mas lalong maramdaman ng mga pamilyang Pilipino. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng Uplift Framework upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo, matatag na supply chain at pagpapatuloy na aktibidad ng ekonomiya. Diin niya na iaayon ng Kamara ang kanilang legislative agenda sa mga hakbang sa pagtugon sa kasalukuyang emergency upang matiyak ng aksyon ng pamahalaan ay magdudulot ng tunay at mararamdamang ginhawa sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, sisimulan na ng Department of Agriculture o DA ang pamamahagi ng ayuda sa mga mangingisda at magsasaka sa darating na April 6. Sa pagdinig ng Committee on Proactive and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee ng Senado, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nangako na sa kanila ang Department of Budget and Management o DBM na i-release na ang pondo para sa ayuda sa April 2. Higit 4 na milyong mangingisda at mga magsasaka na rehistrado sa kanilang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang nakatakdang tumanggap ng tig 2,325 pesos fuel subsidy. Sa bilang ng mga benepisyaryo, 2.197 milyon ang magsasaka ng bigas na mas mababa sa 2 ektarya ang sinasaka, 1.475 million na corn farmers, 102,000 sugar farmers at 399,000 na mangingisda na may motorized bangka. We will be releasing yung budget namin of 10 billion pesos yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks na sagaan namin. Hopefully by the week of April 6. We are just waiting for the SARO which the DBM has committed to release by by April 2 ang commitment ni Secretary Toledo. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Distribusyon ng cash aid sa mga tsuper sa Valenzuela ininspeksyon ni DSWD Secretary Gatchalian. Si Marian Bastasa sa balita.
Sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash relief assistance sa mga PUV driver na apektado ng oil disruption, personal na nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa payout site sa Valenzuela para tignan ang kalagayan ng mga tsuper na benepisyaryo ng cash assistance. Sa tala ng lokal na pamahalaan na 1,132 PUJ drivers ang target na makatanggap ng tig 5,000 pisong cash aid sa Valenzuela. Kinamusta rin ng kalihim ang ilang mga tsuper kabilang ang mga hindi pa naisama sa listahan ng benepisyaryo. Para naman matulungan ng mga ito, naglagay ng QR code sa payout site para makapagparehistro ang mga hindi pa nakalista at maisama sa susunod na batch ng pamamahagi. Binigyan din naman si Secretary Rex Gatchalian na ang listahan ng benepisyaryo ay mula sa LTFRB at patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa iba pang ahensya para masiguro na walang mapag-iiwanan at lahat ng kwalipikadong tsuper ay mabibigyan ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa ang pangunahing balita, bukod sa short-term plan, ang pamahalaan na nilalatag na rin ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang medium-term plan para tugunan ang suliranin sa enerhiya at tumataas na presyo ng krudo, bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Kasunod ito ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order 110 o ang State of National Energy Emergency. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni DepDev Yusek Rosemary Edelion na kabilang sa medium-term action plans ang bawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na produktong petrolyo at pag-diversify ng energy sources. Katunayan, ani Yusek Edelion, isa itong oportunidad para makalikha ng panibagong sektor na magtutulak ng ekonomiya ng bansa. Gusto rin namin na mailatag na rin yung mga yung for the medium term na interventions, tulad nga po yung sinasabi namin na i-reduce yung dependence on imported oil, diversifying yung ating energy sources. Ito po magiging magiging drivers of growth pa nga to dahil we will be inducing actually yung establishment of a new growth driver. Let's say maggawa tayo ng system around renewable energy. Yun. Kailangan marami yung marunong na sa ating mag-install ng mga RE sources natin para sa household. Mapababa rin natin yung presyo, no? Marami tayong ma-trade. Magkaroon tayo ng manufacturing around RE. Pati na rin pa sa electric vehicles. Marami pong pwedeng maging yung tinatawag nga namin silver lining ito kasi ma-accelerate yung mga ganong klaseng plano natin. DepDev Undersecretary Rosemary Edilion. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ramdam din sa Czech Republic at sa Europa ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Migrant Workers Office, MWO Prague Labor Attaché Llewellyn Perez, na apektado rin ang mga overseas Filipino workers nang tumaas sa presyo ng produktong petrolyo sa Europa. Ngunit naiibsa naman ito dahil sa efficient at cost-effective na public transportation ng host country. Well, syempre po nakakaapekto pa rin kung ano man ang nangyayari sa Middle East dito kahit nandito po kami sa Europa, meron po at nararamdaman po ang epekto. Kagaya po dyan sa Pilipinas, ang halaga po ng gasolina at petrolyo dito ay talagang tumaas. Wow. In fact, kung i-convert ko nga po yung halaga ng per litro dito, mas mahal pa kumpara po sa kung ano ang halaga natin dyan sa Pilipinas. So, unang-una po, yan po ang talagang napakalaking epekto at maaari po ang susunod dito ay tataas na rin ang halaga ng mga basic commodities dito, yung mga pagkain. So, yun po. Pero yun nga lang po, Sir Ray, ang siguro ang isang bentahe or advantage ng mga Filipinos na nakatira dito sa mga bansa under our jurisdiction ay hindi po nila kailangang gumastos ng petrolyo para makarating sa mga trabaho kung saan sila.
Pagkat very efficient po ang kanilang mga tram, mga bus. Kasi po, kagaya po dito sa Prague, medyo maliliit ang mga kalsada dito. So, mas conveniente po na kami ay gumamit ng tram o ng metro or ng bus. Ayun. Migrant Workers Office Prague Labor Attaché Llewellyn Perez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Binigyan diin ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na suportado ng Pilipinas ang mga resolusyon na kumukondena sa Iran kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang iginiit ni Lazaro sa pagdinig ng Committee on Proactive and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o ang PROTECT Committee. Bagamat nakasuporta ang Pilipinas sa mga resolusyong ito, paglilinaw ng kalihim na hindi naman co-sponsor ang bansa sa mga nasabing resolusyon. On a global stage po, there are many resolutions both in the UN, in the International Maritime Organization that has been asking to pin down, actually to condemn Iran on what has happened. So far po, we've been supporting, we're not co-sponsoring these resolutions. DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nananatili matatag ang posisyon ng European Union o EU kasama ang Pilipinas at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagresolba at de-escalation ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro, prioridad pa rin nila ang pagsusulong ng mapayapang pag-uusap at dialogo sa mga partidong may kinalaman sa kaguluhan. Kung mawawakasan na kasi ito ay tiyak mawawala na rin ang malaking epekto sa global economy ng kaguluhan sa gitnang silangan. Most important aspect is de-escalation. Both the European Union and the ASEAN called for de-escalation. This remains the top priority. This comes together with the importance of establishing dialogue among all parties, combined with diplomatic activities and combined with a specific attention to how to address the current issues of global supplies, in particular in the energy sector, which has a direct impact on the economy, together with the important dimension of consular assistance. EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mas maayos na biyahe ngayon Semana Santa para sa publiko inilunsad na ng PPA. May report si Lawrence Tanhoco. Inilunsad ng Philippine Ports Authority o PPA ang Online Reservation Assistance System o yung ORAS para pabilisin ang ticket reservation at mabawasan ang pila sa mga pantalan. Sa pamamagitan ng QR code at online system, makakapili na ng schedule ng biyahe at makakakuha na ng ORAS pass ang mga pasahero bago pa lamang pumunta sa pantalan. Ayon kay Philippine Ports Authority o PPA Assistant General Manager for Operations Attorney Mark Palomar, may nakalaan ng slot sa biyahe ang mga rehistrado sa sistema kaya hindi na kailangan pang mag-antay ng matagal. Isinagawa na ang pilot testing sa ORAS sa Port of Lucena at inaasahang palalawakin pa ito sa iba pang mga pantalan sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nasa final stage na ang negosasyon ng Pilipinas at France para sa Visiting Forces Agreement o VFA. Ayon kay Bronner, kapwa positibo ang dalawang panig na maisapinal na ang nasabing military deal. Matatandaan na noong nakaraang taon, inaprubahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang negosasyon para sa status ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa bansang France. Probably very close. The Secretary of National Defense is in France right now, attending the Defense Forum, and they're going to push forward. They're going to try to push forward the DFA with France. Both countries are eager. AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At atin nakalap ng mga national news ang tabayanan po ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kabuang 1.3 million cash gift na ipamahagi sa Okyat o non-Genarian senior citizen sa isang bayan sa Pangasinan sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Si Verna Beltran na adaban ng RP Dagupan sa balita. Katibukulan niya sa lasos tan talumplon verified ya okto tan nonagenarian niya senior citizens so akaawat na cash gift od Mangaldan Pangasinan na imabot od 1.3 million ya kantidada. Si Mayor Bonafé de Vera Paraynumat so personal ya ang interna panangibano od sa benepisyaryo tan akisalamat od sa staff na National Commission of Senior Citizens Regional Office 1 unong od Republic Act No. 11982 o sa Expanded Centenarian Act sa panangitar na 10,000 ya cash gift od sa kwalipikadon Pilipino balang lanjad loob tan paway na bansa ya kasabi at edad na 80, 85, 90 tan 95 sa panagbunog at indaulo na NCSCRO1 jad kolaborasyon na Office of the Senior Citizens Affairs, Municipal Social Welfare and Development Office tan General Services Office aka standby mat supigaran personel na Mangaldan PNP tapin napansan siya suksoy na aktibidad unong od LGU Mangaldan imbaga ng Crispit Padilla
Manila sa Project Development Officer 1 na NCSCRO1 sa Okto tan nonagenarians na naidan natan at saray natitilak yaad akaawat malapod Mayo hanggang Disyembre 2024 tan Hunyo hanggang Disyembre 2025 sa cash gift na sara may walaan na milestone ages at taon 2026 at akaschedule bunog at untumbok ya quarter na taon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Verna Beltran Adaban. Rabies awareness drives at mass anti-rabies vaccination ipinatutupad sa Mountain Province ngayong Rabies Awareness Month. Magbabalita si Donna Cawisbalyo ng RP Bontoc. Nangisayang ka ti lokal a gobyerno ti Bontoc itinagsasaruno a rabies awareness drive kadagiti pag-adalan ken mass anti-rabies vaccination kadagiti komunidad itaabulan ti Marso. Daytoy a programa ket paset ti Rabies Awareness Month amang patalged iti salunat ti publiko ken panang salaknib iti animal health. Ti kamaudyan nga insayang ka ti Office of the Municipal Agriculturist ken Municipal Health Office ket ti duwa nga aldaw a rabies information, education and communication campaign anaangay iti duwa nga eskwelahan. Ti aktibidad ket paset met ti Farmers Information and Technology Services Program ti Opisina ti Agrikultura. Kabayatan na dagiti dadumapay a lokal a gobyerno iti entero a Mountain Province ket mangisaysayang kat iti mass anti-rabies vaccination iti entero a bulan ti Marso. Itultuloy dagiti otoridad ti panangipalagip iti publiko maipapan iti responsable a panagtaraken iti ayop tapno maprebentaran ti rabies ken masigurado ti kinatalged ti komunidad. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalyo. Electronic Local Government Unit System ipatutupad sa lungsod ng Tabuk. Si Renzi Rawaki ng RP Tabuk sa balita. Babaon iti Electronic Local Government Unit wenno ELGU system manamnama na parpardas pa iti serbisyo iti lokal a gobyerno kas iti syudad nga Tabuk. Kagiddan dayto iti launching iti baro nga sistema dito iti syudad nga indauluan iti Department of Information and Communications Technology. Maibasar dayto iti panggap ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para iti full digital transformation in government. Sakop iti baro nga sistema iti naparpardas nga serbisyo digitally iti business, building and working permits, panagala iti community tax certificates, civil registry documents, ken kastamot ti barangay business clearance. Tapno may patungpal daytoy adda dagiti napiling empleyado iti City LGU Tabuk para iti panagsanay no kasano nga ag-setup iti daytoy nga sistema karaman iti DICT ken DILG. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Rawaki nagkipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi Rawaki. Department of Social Welfare and Development Region 8, DSWD 8, mas pinaigting ang beripikasyon ng mga benepisyaryo sa bayan ng Matuginaw, Samar. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Mas ginpakusog sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ang pagberipika sa mga benepisyaryo sa Project Lawangan Binhi sa bungtos San Matuginaw, Samar, pinaagi sa inisyatiba nga basta beripikado mabilis ang serbisyo. Katuyuanan sa programa nga masiguro nga rehistrado nga beripikado sa Philippine Identification System o PhilSys ang nga tanan nga benepisyaryo agud matagan sirasan husto nga angay nga benepisyo
ngan serbisyo. Samtang padayon gihapon ang cash for training sa mga benepisyaryo ngayon na nag-aagi sa training sa tilapia basic biology ngan basic culture techniques ngan vegetable gardening. Sigon sa DSWD Field Office 8, pinaagi sa sugad nga mga inisyatiba, ginlalauman nga mapapadayon ang transparent, madagmit ngan husto nga paghatag serbisyo para sa kaupayan sa mga residente sa bugos nga Eastern Visayas. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Suzette Pretensio. Interagency Coordination Meeting isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur bilang paghanda para sa nalalapit na Semana Santa. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Isip pagpangandam alang sa usa ka luwas, hapsay ug makahuluganon nga pag-obserbar sa Semana Santa. Usa ka Interagency Coordination Meeting alang sa Uplan Semana Santa 2026 ang gipagayon dito sa siyudad sa Bislig, probinsya sa Surigao del Sur. Gipagayon kini dito sa Barangay Affairs Office kundi nagtigom ang nagkanay mga ahensya ug mga stakeholders aron hisgutan ang mga estratehiya, paligunon ang koordinasyon ug siguruhon ang kaandam alang sa nagsagabot nga Semana Santa sunod semana. Ang maong panagtigom naglakip sa mahinungdan ng mga diskusyon susama sa presentasyon sa kinatibuk ang plano sa Uplan Semana Santa 2026, pagsusi sa sitwasyon o ang mga operational plan sa mga participanting ahensya. Gisgutan usab ang pagtukod og mga public assistance desk, mga update gikan sa City Information Office ug ang pagpaligon sa sistema sa pagmando, kontrol o komunikasyon. Gipagayon usab ang usa ka open forum aron nga tubagon ang mga concern ug suhestyon nga gisundan sa pinal nga paghanay sa mga action plans. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond Aplaya. Taga-Sulu na gasoline boy umani ng oportunidad matapos mag-viral sa social media. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Hulo. Duhaing opportunity naukap kan Alkinder J. Amila man viral gasoline boy sin kano yon kaya kilahan na social media mauwas ka pangasuhan sin RMN Zamboanga. Hawaitan niya di niya na maitungin banus sin nag-share sin video niya manghain million views na inaabot. Mataw day sabing kaya rayawan sin answer atau opinion niya tungod sin pagtaas sin halga sin panyakaan lana iban sin possible solution sin hula dun hayni. Sab sin matauring kaya amuhan ay lalaungan niya mataud media outlets inasimo kasupay maka-interview kaniya o na Zamboanga iban Manila. Habihawon gyukon kakitaan siya ha program wish ko lang kay ngatan bilang magdirihil si inspiring stories pagkataan iban tatawangan. Mawayari sa Amira sa sin indigenous opportunities makita marayaw ina makarihil kanya kasanian na sampay ha susungon mga waktu. Ning harpi holon nagdidesilip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nurida Salip Julkiram. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services.
Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiteng requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ng mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Plano ng pamahalaan na palawigin pa ang kasalukuyang fuel buffer stock sa bansa bilang tugon sa pangambang pagnipis ng supply bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Sa isang pulong balitaan nitong Martes, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakatakdang maglaan ang pamahalaan ng nasa 20 billion pesos para sa procurement ng isa hanggang 2 milyong bariles ng diesel. Ang nasabing volume ay inaasahang makadaragdag ng 5 araw sa buffer stock. Ayon kay Garin, bagaman magastos ang nasabing hakbang, ang mabibiling langis ng gobyerno ay ibebenta rin nang sa gayon ay mamentine ang supply levels. Binigyang diin din ng kalihim na ang inisyatiba ay para sa layong buffering at hindi para sa commercial retail. Kasabay nito, sinabi ng DOE na magda-diversify o kukuha sa ibang fuel source or sources ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs at international partners nang sa gayon ay masiguro ang steady na supply. Sa ngayon, nakasecure na ang Philippine National Oil Company ng nasa 400,000 bariles, bukod pa sa 600,000 bariles na paparating sa bansa. Samantala, sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan, siniguro rin ng DOE na nasa stable pa rin ang fuel supply sa bansa. Sa kasalukuyang inventaryo, naglalaro sa 53 araw ang supply ng gasolina, 45 araw sa diesel at 77 araw sa kerosene. Nitong Martes, muling nagpatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis dahilan para sumampa na sa 107 hanggang 134 pesos per liter ang diesel, 112 hanggang 166 pesos sa kerosene at 87 hanggang 112 pesos sa gasolina depende sa supplier. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Kaugnay pa rin sa kaguluhan sa Middle East, nagpahayag ng kahandaan ang Asian Development Bank o ADB na magpaabot ng tulong teknikal at pinansyal sa mga developing member countries sa Asia-Pasipiko na apektado ng sigilot sa gitnang silangan. Sa isang pahayag, tiniyak ni ADB President Masato Kanda na may sapat na resources ang kanilang bangko para suportahan ang mga existing at bagong operasyon kalinsabay ng pagpapalakas ng emergency aid kung kinakailangan. Anya handa ang ADB para sa pagbibigay ng mabilis, flexible at scalable na assistance nang sa gayon ay makasecure ang developing member countries ng essential na imports gaya ng langis. Bukod dito, plano rin anya ng ADB na gamitin ang kanilang counter-cyclical support facility para agapan ang mga pamahalaan na mapangasiwaan ang fiscal pressures at maabatan ng epekto ng global shocks sa mga vulnerableng sektor. Samantala sa pamamagitan ng Trade and Supply Chain Finance Program, susuportahan naman ito ang mga pribadong kumpanya upang mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng critical goods kasama na ang pagkain at enerhiya. Dagdag pa ng multilateral lender, maaari rin itong ipagpatuloy pansamantala ang tulong para sa oil imports sa ilalim ng nabanggit na programa. Kasabay ng mga inihahaing alok na tulong, nagbabala ang ADB na ang disruptions sa global shipping routes ay nagpapataas sa mga gastusin at nagdudulot ng pagkaantala sa mga delivery. May potensyal din nila itong makaapekto sa mga pangunahing industriya gaya na lamang ng sa agrikultura dahil sa mas mataas na presyo ng petrochemicals at fertilizers. Ibinabala rin ng bangko ang banta ng kaguluhan sa Middle East sa sektor ng turismo, epekto sa mga remittance-dependent economy at pressure na idinidiin nito sa currencies at capital flow sa Asia-Pasipiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, sinimulan na ng Alternergy Holdings Corporation ang pagpapagana sa kanilang hydropower plant sa Nueva Ecija. Ayon sa renewable energy developer, nagsimula ng magpadaloy ng enerhiya papunta sa grid ang 1.7 billion peso run-of-river hydropower plant sa bayan ng Gabaldon. Kaya ng planta na makalikha ng aabot sa 23,000 megawatt hours ng kuryente kada taon at sapat para suplayan ang aabot sa 13,000 kabahayan. Kasalukuyan itong nakakawing sa 25-year power supply agreement kasama ang Nueva Ecija Electric Cooperative 2 Area 2. Ang Dupinga Run-of-River Hydropower Plant ay ang ikalawang renewable energy plant na kinumisyon ng Alternergy ngayong taon matapos ang pagpapagana sa 28 megawatt peak na solar farm sa Hermosa, Bataan noong nakaraang buwan. Kumumpleto rin ito sa triple play portfolio ng kumpanya na ngayon mayroon ng wind, solar at hydropower sources. Bukod sa dalawang proyekto, target din ng Alternergy na maoperasyonalisa na rin ngayong taon ang dalawa pang wind power projects nito sa Tanay at Alabat bilang tulay sa tuluyang pagkamit ng 1 gigawatt capacity o 1,000 gigawatt capacity target nito pagsapit ng 2030. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabawas na muna ng flights ang Cebu Pacific bilang tugon sa tumataas na presyo ng aircraft fuel bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa abiso ng low-cost carrier, simula sa susunod na buwan ay pansamantalang sususpendehin na muna nito ang biyahe mula Davao at Iloilo patungong Bangkok, maging ang mga rutang Clark papuntang Hanoi at Iloilo papuntang Singapore. Pabababain din ng airline company ang flight frequencies sa mga rutang Manila to Kuala Lumpur, Cebu to Singapore at Manila to Jakarta. Lilimitahan naman sa piling petsa ang flights papuntang Sydney at Melbourne. Ayon sa Cebu Pacific, ang mga apektadong pasahero ay maaaring magpa-rebook, magpa-convert ng ticket bilang travel funds o magpa-refund. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Marso 25 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 93 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 90 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 70 centavos sa China yuan, 7 pesos and 66 centavos sa Hong Kong dollar, 80 pesos and 46 centavos sa United Kingdom pound, 69 pesos and 60 centavos sa palitan sa euro, 43 pesos and 54 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 96 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga maiinit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ng sigwada ng mga maiinit na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga maiinit na sports balita, unahin natin ang volleyball. Nabasag ng Choco Mucho ang matibay na depensa ng Zeus Coffee dahilan para masalat nito ang 21-25, 25-22, 13-25, 25-11 at 15-11 na panalo sa kanilang match sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference nitong Martes. Naitaguyod ng Flying Titans ang tayog nito sa last 2 frames, bagay na siyang nagpaunsyami sa mga tangkang comeback ng Thunderbells buhat sa sunod-sunod na ataking ipinukol nito. Malaking ambag ang ratsyada ni Cici Rondina na nagbagsak ng 27 points, habang 19 points naman ang tinipa ni Madi Madayag para sa Choco Mucho. Magandang reinforcement din ang ipinosti ni Eya Laure mula sa naisumite nitong 13 points, habang naging sandigan naman sa depensa si Kat Tolentino na may 2 blocks at naipong 12 points. Nanguna naman sa Thunderbells sina Thea Gagate at Riza Nogales na umiscore ng 16 at 12 points. Dahil sa talo, sibak na ang Zeus Coffee sa contention, habang naitadhana naman ang laban ng Choco Mucho kontra Akari para sa knockout game. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, kabing naman tayo sa football.
Ikinikintal na sa isipan ng Philippine Women's Football Team ang preparasyon para sa 2027 FIFA Women's World Cup. Ito ang binitiwan ni Filipinas forward Alessandria Carpio isang linggo matapos na masiguro ng kanyang team ang ticket para sa international tourney. Sa isang forum nitong Martes, sinabi ni Carpio na ang sama-samang paglalaro ang mainam na preparasyon nila para sa World Cup. Hanggang ngayon din anya ay itinuturing niyang panaginip ang pagka-qualify ng Pinas sa international meet at buong ipinagmalaki ang kanyang teammates mula sa kanilang ibinuhos na pagsusumikap. Maalalang nakuha ng Pilipinas ang karapatan sa World Cup buwat sa 2-0 decision na naselyuhan nito kontra Uzbekistan mula sa kanilang kampanya sa Women's Asian Cup sa Australia. Malaking tulong din ang naunang panalo na nasilat ng national squad kontra Iran na siyang bumura sa sunod-sunod na yukod mula sa kamay ng Australia, South Korea at Japan. Ito na ang ikalawang World Cup appearance ng Pilipinas sa nasabing international event matapos ang huli nitong qualification noong 2023. Bago ang pagsipa sa 2027 FIFA Women's World Cup, inaasahan na ang serye ng friendly games ng Pilipinas kasama na ang isa o higit pang laro sa bansa maging ang inaasahang paglahok nito sa Nagoya Asian Games sa Oktubre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, lipat naman tayo sa basketball. Kapwa-hangad ng San Miguel at Converge na maistablisa ang una at pangalawa nilang panalo sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Malalaman sa kung sino ang makatutupad nito mula sa kanilang nakatakdang salpukan sa Inare Center sa Antipolo ngayong Miyerkules ng gabi. Bago ang Wednesday match, una nang nabuksan ng Beermen ang komperensya mula sa talong nalasap nito kontra sa Titan Ultra kamakailan. Sa kabila ng double-double effort ni Junmar Fajardo na 15 points at 17 rebounds, dagdag pa ang 27 points na inilista ni CJ Perez na naig pa rin ang bagsik ng Giant Risers 112-119. Tila kinulang din sa energy ang import ng SMB na si Marcus Lee na nakagawa lamang ng 4 points, bagay na pinawalang bisa ng 28 points at 13 rebounds na kinamada ng opposing import na si Michael Gilmore. Mula sa maalat na opener, tangka ng Beermen na mapatamis ito mula sa paggapi sa Firecruisers na kasalukuyang may 2 talo at 1 panalo sa torneo. Samantala sa panig naman ng Converge, bagaman aminado ang head mentor na si Dennis Pineda na nasa kasagsagan pa sila ng timplahan sa laro ng bawat isa, kumpiyansa siyang may potensyal na ibubuga ang kanyang mga alaga. Bukod kay former NBA player Kyler Kelly, ibabalandra rin ng Converge sa laban nito kontra San Miguel ang key local players nito gaya ni na Juan Gomez Deliano, Michael Williams at Justin Arana. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa esports naman, may pa-welcome ang Honor of Kings sa nagbabalik esport na si Kiel Soriano o mas kilala bilang OHEB. Sa isang event sa Quezon City, formal nang ipinakilala ng MOBA Games si OHEB bilang bagong manlalaro nito. Bago ang paglipat sa Honor of Kings, una nang inanunsyo ni OHEB ang indefinite break sa Mobile Legends Bang Bang, ang unang laro kung saan siya nakilala bilang The Filipino Sniper. Sa kasagsagan ng karera sa Mobile Legends, naging bahagi si OHEB ng main 5 ng Blacklist International, ang isa sa may pinakamaraming titles na nakuha sa ML. Matapos ang serbisyo sa Blacklist, lumipat ang veteran gold laner sa Team Liquid na nakakuha rin ng seasons 15 at 16 titles. Kalaunan ay inanunsyo na nito ang resignation sa Team Liquid at break sa paglalaro ng ML. Sa paglipat ni OHEB sa Honor of Kings ay bagong kapitulo sa laro na sumisikat na rin ngayon at unti-unti na ring pinamumugaran ng mga dating Mobile Legend players gaya ng mga dating niyang teammates na sina John Mar Omay Venus Villaluna, Dannery Wise del Rosario at Rene J. Barcase. Samantala, wala pang karagdagang detalye kay OHEB kaugnay sa magiging role nito sa Honor of Kings community.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Marami ang nakakapansin na mukhang lumalakas na nga ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Kahit na mukhang bloated siya dahil siguro sa mga steroid, malakas at maganda ang aura ng actress TV host. At ito nga, nagkaroon na nga sila ng reunion ng kapuso actor na si Dingdong Dantes at iba pa nilang mga kaibigan. Parang nag-shoot nga raw sila sa isang exclusive bar sa BGC na pagmamayari ng mga Cayetano. Pero walang binigay na detalye itong si Jonathan Velasco, ang hair and makeup artist ni Kris na siyang nag-upload ng reel sa nasabing lugar. Aside from Jonathan, nandun din sa reel si RB Chanko na nagme-makeup din kay Kris. Tumatawa at nakikipagbiruan si Kris sa dalawang miyembro ng kanyang glam team. Dahil dito, mas nagkaroon ng pag-asa ang kanyang mga fanay na makakabalik ang kanilang idolo sa dati nitong trabaho at naniniwala sila sa power of prayer. Wala namang nabanggit kung para saan ang nasabing shoot nila ni Dingdong, kung saan kasama rin nila ang BFF ni Kris na si Darla Soler. Nauna na siyang nakipag-reunion kina Boy Abunda, Melay Cantiveros, Kim Chiu at iba pang malalapit sa kanya. Maalala rin na binigyan siya ng belated birthday blowout sa Malacanang ni First Lady Liza Araneta Marcos na organized ng BFF niyang designer na si Michael Leyva. Para na kaya ang nasabing shoot sa kanyang podcast na nauna na ni Kris sinabi sa isa sa mga nauna niyang post, patuloy pa rin nakikipaglaban sa iba't ibang autoimmune diseases si Kris.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Dahil nabanggit na natin kanina si Ding Dong Dantes, sabi nga ng mga netizen, ang cute ng anak nito, no? Anak nitong bunso na si Sixto na nakasakay sa isang giant turtle ni Kuya Kim Atienza. Ayan, so meron pala silang pet na giant turtle o malaking pagong, no? Tortoise, sabi nga nila. Pero turtle pa rin daw kung tutuusin. Post nga dyan ni Kuya Kim, quote and unquote, "So happy to bond with my inaanak Sixto. Thanks for bringing him over at Dong Dantes." Nagpasalamat naman ang mommy ni Sixto na si Marian Rivera sa nasabing post ni Kuya Kim. Sabi nga ni Yan Yan, quote and unquote, "Thank you Ninong Kim." Ang daming alagang iba't ibang hayop ni Kuya Kim sa kanyang bahay kaya maraming natutuwa sa tuwing papasyal sila sa bahay nito sa Maynila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, itinanggi ng isang malapit kay Jake Cuenca na sila na ng beauty queen actress na si Rabia Mateo. Ito'y kahit na nga sinasabing may relasyon na sila at kita naman daw ito sa aura ng ex ni Jeric Gonzalez. Lalo na at sa kanyang post ay nagre-react pa itong si Jake. Sabi nga ni Rabia sa caption, quote and unquote, "Sunday, nothing big, just a good feeling." Nasa comment section ay nangunguna ang puso ng aktor na smiling face with heart eyes emoji. Kaya naman ang daming nagkomento na kesyo bagay raw ang dalawa. Recently, I spotted sila dito nga sa BGC. Ang dami namang spotted, no, sa BGC. Sa isang recent interview ay inamin din itong si Rabia na nasa getting to know each other stage sila ni Jay. Quote and unquote, "I'm happy. Wala naman kailangang i-confirm pa or ikwento pa. Ayaw ma-jinx kasi nasa process pa lang na kailangan mo talagang kilalanin." Pero sadly, sabi nga ng isang taong malapit na malapit kay Jake, wala raw relasyon ang dalawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti na lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.